Okay mga bossing, ayan, magandang araw na naman po sa ating lahat. At ito na naman tayo mga bossing, may panibagong video na naman ako i-share sa inyo regarding at tungkol dito sa Mio Sporty. So ang issue at problema na ito mga bossing, ayan, tulak na din nila ito dito sa atin ng ating customer dahil hindi na siya mapanda. So ang issue at problema ng unit na to, nung una ay umaandar pa siya kapag ginagalaw-galaw daw yung mga wire. So kung makikita nyo yung unit, nakalabas na yung mga wire. So tanggal na yung kanyang pinaka-engine cover. So ginagalaw-galaw daw lang yung mga wire at saka yung susian. So napapandar. Pero ngayon yung pagkakataong ito, hindi na talaga nila mapandar kaya itinulak na nila dito sa shop. At ang gusto mangyari ng customer ay papalitan na ng buong harness dahil naiinis na siya dahil ayan, kung makikita nyo nakasusi na yung unit, ayaw talaga umandar at wala talagang supply. Okay? So, ang gusto niyo mangyari, palitan na ng harness para hindi na magkaroon ng issue at naiinis na rin dahil hindi ma-detect kung ano yung issue at problema ng unit. Okay, so sabi nga natin kay customer, medyo may kamahalan din kasi yung harness. So, kung okay lang sa kanya ay i-detect natin kung ano yung issue at problema kung bakit siya walang supply. So, syempre ang hinahanap natin dito mga bossing ay positive wire. Kailangan nating hanapin kung bakit wala siyang supply. So kapag ka-supply ang hinahanap natin mga bossing at positive yung ating hinahanap, so syempre gamit dito ang ating test light. Ayan. So test light ang gagamitin natin dito para malaman natin ang issue at problema. Okay, so lagay natin sa negative at check muna natin kung may battery. So kung makikita nyo, malaki yung battery ni bossing dahil kargado na yung unit at okay naman ang kanyang battery. So ang sunod naman natin ay check ay ang ating fuse. Okay, so dalawang paa ng fuse, i-check natin. Tutusukan lang naman natin yan mga bossing. Madaling i-access yan, lalo na dito sa Mio Sporty. Ayan, so kung makikita nyo, parehas umilaw yung dalawang paa ng ating fuse. So ang i-detect naman natin dyan ay dito sa dugtungan ng ating red wire. So ito ay galing doon sa ating fuse at check natin kung merong kuryente. Okay, so merong umilaw yung ating test light, so meron siyang kuryente. Simula battery, fuse at hanggang dito sa dulo. So bukas na rin naman yung gilid natin. So check na rin natin kung meron bang supply or connection dito sa kanyang regulator na red wire. Okay, so kung makikita nyo mga bossing, umilaw din ng ating red wire ng ating regulator. So ibig sabihin buo ang wire simula battery hanggang dito sa kanyang regulator. So dahil bukas na nga naman ditong gilid, so check ko na rin kung buhay ang kanyang supply ng kanyang CDI. So kapag mag-check po tayo ng supply ng ating CDI, syempre dapat nakasusi yung ating unit. Ayan, dapat nakasusi. Then ganun pa rin, positive pa rin yung hinahanap natin dahil ang kailangan natin makita dito is kung nasusupplyan ba ng positive yung ating CDI. Okay, doon sa ating socket ng ating CDI mga bossing, hahanapin po natin dyan yung kulay brown wire ng ating socket. Ayan. Meron po yung orange, meron yung brown, black. Ayan. So, tusukin lang po natin yung nasa may parting kulay brown. Ayan. So, kung makikita nyo mga bossing, hindi umiilaw kahit patay buhayin natin ang kanya susian. Okay. So, kahit anong gawin nyo dyan mga bossing, kahit nakasusi ang inyong unit, kahit po yan ay i-kickstart nyo paulit-ulit, hindi nyo po mapapandar dahil walang supply ng positive ang ating CDI. Okay, so balik tayo doon sa kulay red wire na nawawalang supply. So check naman natin dito sa bandang itaas ng kanyang unit. Ang i-check naman natin dito mga bossing ay ang socket ng kanyang susian. Okay, so dito sa socket ng kanyang susian ay meron tayong dalawang wire. Isang red wire at isang brown wire. Yung red wire mga bossing, yan po yung galing doon sa ating fuse sa ibaba, doon sa may battery. Okay? So kung makikita nyo mga bossing yan, hindi siya umilaw. Okay, so ibig sabihin nawawala ang supply ng ating susian. Kasi ang susian po natin mga bossing ay consider as on-off lang po yan. Kapag wala pong supply, hindi pa rin po siya makapag-supply papunta dyan sa ating brown wire. Na ang ating brown wire mga bossing, yan po yung ating accessories wire. And syempre ayan, tinanggal na natin yung socket at napansin ko mga bossing dito na corrosion talaga yung kanya socket. Ayan o.
So, mapapansin nyo, corrosion yung ating socket. At dito ko nakita, ayan, na yung ating isang male socket ay putol. Ayan. Yan po yung ating red wire. So, possible na hindi nasusuplayan ng kuryente itong ating red wire, kaya walang supply. Ayan. So, siguro anong nangyayari dati, pagka sinusin, nagkakaroon pa ng supply. Hanggang sa ngayon nga, ayan, naputol na ng tuluyan yung ating red wire male socket, kaya hindi na niya mapaandar yung kanyang unit. Okay, so check naman natin kung meron supply dito sa dulong bahagi ng socket yung kanya red wire. Ayun, okay, so may supply simula battery fuse papunta dito sa itaas ng kanya susian. So ang gagawin na lang natin dito mga bossing, dahil napansin ko nga na corrosion na yung kanyang mga socket, possible na mangyari ulit yan kapag ang ginawa natin ay dirugtong na lang natin. So ang gagawin na lang natin dito mga bossing para safe at para mas maging matibay, ay i-direct na lang natin yung kanyang socket. Okay, so tatanggalin natin sa socket at pagdudugtongin natin yung tig-isang wire. So color coding lang naman dyan mga bossing, red to red wire lang at brown to brown wire. So ganun lang yung gagawin natin dyan. Wala tayong ibang gagawin na hocus pocus dyan, madali lang yan, idudugtong lang yan mga bossing. So sabi ko sa kanya, idudugtong na lang kasi nga wala tayong socket at hindi naman niya palagi ang tinatanggal. So para maging mas matibay at hindi na maging prone sa corrosion, so ang gagawin natin ay i-direct na lang natin. Dahil napansin ko pati yung mga wire, medyo maiitim na yung wire, so nilinis natin yan bago natin dinugtong. Okay, so ito na mga bossing yung ating ginawang finish sa ating ginawang pagdurugtong. Ayan, so dugtong-dugtong na lang at ito, check naman natin mga bossing kung magkakaroon na ng supply yung ating brown wire dun sa ating CDI. So syempre kung check natin ang positive dun sa ating accessories wire, dapat nakasusi yan mga bossing. Okay, so ayan, makikita nyo umilaw na yung ating brown wire. At kapag pinapatay buhay natin ang ating susian, ay ayun, na magpapatay buhay ang ating brown wire. So check naman natin mga bossing kung aandar na yung kanyang unit. Okay, so ayun mga bossing, kita nyo naman na umandar na yung ating unit at na-detect natin kung ano nga ba yung issue at problema ng unit. So dito meron lang akong dadagdag na gagawin dito sa motor ni bossing, kasi meron tayong napansin dito na ligaw na wire. So yung ligaw na wire, ayan, ito yung kulay brown na dinugtungan ng kulay blue na wire. So ito namang dinugtong nila na to, ito yung ating negative. So kung kaya aayusin ko na rin to, dahil possible ito rin yung maging problema sa mga susunod na araw, dahil yung pagkakadugtong ay hindi ganun kaganda. At i-direct na rin ulit natin dun sa socket. Aayusin natin ang pagkakadugtong, kasi kung halimbawang mawawala itong supply ng negative dito sa kanya CDI, ay hindi rin niya ito mapapaandar, pero meron naman siyang supply sa kabuuan ng unit. Yun nga lang, hindi mapapaandar dahil walang supply ng negative ang ating CDI. Okay, so ayun lang mga bossing, ganun lang po mag-diagnose ng supply, lalong-lalo na kung abutan kayo sa hindi nyo inaasahang lugar. So alam nyo kung paano nyo gagawin. So importante lang meron kayong gamit. Okay, so yun lang mga bossing, maraming salamat sa inyo panonood. So till next video natin mga bossing. At ayun, kung hindi ka pa namin subscriber mga bossing, baka naman, ayan. So paki-like na rin po ng ating video at paki-share na rin po kung sakaling nag-enjoy kayo at na meron kayo natutunan dito sa ating video. Okay, so ayun lang mga bossing, maraming salamat. Till next video natin mga bossing, God bless po sa atin lahat. Ride safe po mga boss.